Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Narinig ni Melba pala ang tanong ni Inay kung sino ang gusto kong ligawan. Dahil tamang-tama na pumunta si Melba sa bahay para sunduin niya ako para pumunta sa Maynila. At hating gabi na kami nakauwi. Kaya doon na niya ako pinatulong sa bahay nila. Muli kong tinanong si Melba kung may nararamdaman siya para sa akin. At hindi na naitago ang kanyang nararamdaman na gusto pa nila ako. Naging masaya ang nakalipas na mga araw sa aming pagmamahalan. At tuloy din ang pagmuyo ni Beatrice kay Inay. Minsan ay Aba, Rude, ilang taon na ang relasyon ninyo ni Melba? Kailan ba ang plano ninyong pagpapakasal? Inay, hindi pa namin napag-uusapan ni Melba yan. May plano pa ho siya na pumunta ng ibang bansa. Ay, ganun ba? Eh, kung mag-abroad si Melba, ay sigurado na makakahanap na siya doon. Kaya mas mabuti pa si Beatrice. Tapos na siyang nag-abroad at may kaya na. Inay, wala na ho akong pagmamahal kay Beatrice. May nobyo na ako na eh. Kaya huwag niyo nang ipagpilitan sa akin si Beatrice. Si Milma ho ang mahal ko. Ay, nako. Ikaw na nga ang bahala. Dahil hindi ka mapagsabihan eh. Sa bagay, marami pang pagkakataon at mangyayari. Kaya hindi pa sigurado na kayo ang magkakatuluyan ni Melba. Rudy anak, may masamang balita na nangyari kay Melba. Anong ibig ninyo sabihin ni Tay? Ano bang masamang balita yan? Kuwan anak, si Melba ay ginahasa. Napatay pa kagabi. Hindi. Hindi po totoo yan ni Tay. Hindi. Paano nangyari yan? May pasok siya eh, Tay. Hindi siya lumabas hanggat wala ako. Tay, halika kayo. Kailangan ko malaman ang totoong nangyari yan. Samahan niyo ako, Tay. Melba, ang saya-saya natin pagkahapon. Bakit nangyari sa'yo ito? Sino may kagagawa nito? Sino? Magigadalamhati po ako sa inyo, Mamila. Ang hayop. Tama. Siyang may kagagawa sa nangyari kay Melba. Dahil nagbanta siya. Nalapitan ko siya. Hayop ka, George. Ang kapal ng mukha mo. Alam ko na ikaw ang gumawa ng krimen na ito. Ikaw! Ano? Nagbibintangan mo ako? Pwes, magkita tayo sa korte at patunayan mong sinabi mo. Ang yabang mong gago ka. Dahil may armas ka. Hoy, kung mahal mo si Melba, ay mahal ko rin siya.
Baka ikaw ang may kagagawan sa kanya. Ano? Hayop ka! Ayop ka! Manda ka! Ididimanda kita! Ididimanda kita para mabulok ka sa kulungan! I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Mamila, nahuli na bang kriminal para pagbayaran ng ginawa niya kay Melba? Hindi pa, Rudy. Wala pa silang suspect. At walang saksi sa krimen na nangyari. Paano nakalabas si Melba? Alam ko may duty siya. Nung gabing yun. Susundin ko siya ng umaga. May isang babae na tumawag sa kanya na nagpatulong. At yun ang sabi ng gwardya. Tapos, isinakay sa puting van. At di na nakuha ng gwardya ang plate number ng van. Sana makonsinsing taong pumatay kay Melba. Ginahasa pa pinatay. Anong plano niyo ngayon, Mamila? Hindi tumitigil ang mga pulis para mahanap ang kriminal. Pero baka matagalan pa lang pag walang saksi na magtuturo sa kriminal na yun. Mama, hindi ba pwedeng sabihin na gamitin sa ebidensya yung pagbabanta ni George kay Melba? Na walang nakikinabang daw sa kanya, kundi siya lang. Hindi ka pwede. Dahil patay na si Melba. Hindi niya masasabi ang ganong banta sa kanya. Kaya wala tayong magagawa sa ngayon. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Ako, kawawa naman ang nangyari sa nobya ni Rudy. Ay, sayang. Di na natupad ang pangarap nila na magpapakasal. Anong magagawa ng tao kung ang Diyos ang bumawi ng kanyang hiram na buhay? Hanggang dun lang siya. Pero tignan mo si Rudy. Dinamdam niya ng labis ang pagkawalan ni Melba. Sana naman ay ituon na lang niya ang kanyang pansin sa trabaho niya. Siguro naman ay hindi pa siya aalisin dahil may negosyo yung mami ni Melba. Ganun ba? Di tanungin natin si Rudy kung tuloy pa rin ang pagmamaniho niya doon kay Mamila para makahanap ng ibang trabaho. Huwag ka namang magmadali, Ilyan. Hayaan mo si Rudy ang magdesisyon kung gusto pa niyang magtrabaho doon kay Mamila. Ay naku, Binoong. Pag doon pa siya magtatrabaho, ay lagi lamang niyang maalala si Milba. Paano siya makakalimot? Siyempre, unti-unti lang yan. Ang gusto mo kasi, agad na makalimutan ni Rudy si Melba. Para mairekomenda mo na naman si Beatrice sa kanya. Ha? Tama na, Ilyang. Palipasin mo muna ang sakit na nararamdaman ni Rudy. Wala na ang anak ko na inaasahan ko na mag-aalaga sa amin ng kanyang daddy. Isa pa namang nurse na siyang gagabay sana sa aming pagtanda. Pero may mga taong walang kaluluwa. Kahit walang kasalanan na ginawa, ay kanilang pinatay.
Hindi na inisip na may mga magulang siyang masasaktan at malulungkot sa pagpatay nila. Velma, anak, kung saan ka man naroroon, ay huwag mong patahimikan ang gumawa ng krimen sa'yo. Kailangan nilang panagutan ang ginawa nila sa'yo, anak. Sana ka makonsensyang taong yun. At sana magbayaran niya ang kanyang ginawa. Oh, Melba, anak. Melba. Anak, bakit ka ikinulong? Ano bang ginawa mo at ikinulong ka? Sabi mo sa akin. Pabayaan niyo na ako dito, Nay. Total. Wala din lang kayong magagawa kundi manalangin lang sa Diyos. O sana maliwanagan ang isip ng tarantadong pulis na yun. Ha? Anong kasalanan mo sa kanya, anak? Bakit ka kinasuhan? Kawawa ka naman. Masakit pa sa iyong kalooban ang nangyari. Tapos naririto ka na sa kakulong. Alam niyo, Nay, alam kong siya ang may kagagawa sa pagkamatay ni Melba. Dahil nagbanta siya noon na walang makikinabang kay Melba kundi siya lang. Ganun pala. Bakit hindi mo sabihin sa mga pulis para maparusahan siya sa ginawa niyang krimen? Wala pong tatayong saksi, Nay. Dahil wala na si Melba. Hindi niya masabi na binantan siya. Kahit sinabi niya sa akin, wala nang silbi yun na eh. Dahil ako lang naman yung nobyo niya. Kaya, pabayaan niyo na ako dito, Nay. Ang ibig Pabayaan niyo na ako. sabihin, makukulong ka hanggat wala pang sinabi ang korte na wala kang kasalanan. Ganun ba, Rudy? Ganun ang hawa, Nay. Kaya huwag na ako kayong mag-alala. Dahil hindi rin ako magtagal dito sa gulungan eh. Basta mag-ingat lang kayo ni Itay. Oh, Aling Elia, bakit po? Ano bang kailangan ninyo? Sige, kung kailangan ninyo ang tulong, basta kaya ko, tutulungan ko kayo. Opo, Mamila. Alam ko na napapakiusapan ninyo ang pulis na yon dahil nanligaw pala sa inyong anak. Oo. Bakit po? Anong gusto niyong gawin ko? Wala pa bang abogado si Rudy para magtanggol sa kanya? Wala po, ma'am. Dahil hindi namin kayang magbayad ng abogado. Si Rudy po ang inaasahan namin sa aming pamumuhay. Ganun ba? Hindi bali. Ako munang bahala sa inyo. Susuportahan ko kayo sa inyong pamumuhay habang nakakulong si Rudy. Ha? Ma'am, nakakaya naman po sa inyo. Pero talagang wala nang ibang tutulong sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo.
kung matutulungan ninyo kami. Walang anuman, Aling Eliak. Basta kung anuman ang inyong kailangan, ay pumunta lang kayo dito. Alam ninyo, Mamila, sa mga ginagawa ninyong kabutihan sa inyong kapwa, ay Diyos na ang bahalang magbigay ng biyaya para matumbasan ang inyong pagtulong. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Masakit din sa akin ang nangyari kay Belma. Kahit binigo niya ako, ay hindi ko magagawa ang ibinintang sa akin ng Rudy na yon. Wala akong kasalanan, pero gagawin ko ang lahat para mahuli ang kriminal na pumatay sa mahal kong si Belma. Sana ay matulungan niya ako para hulihin ang taong yon. Siya pa ang naging biktima. At ang alam ko, ay sigurado na pinagtripan siya ng mga adik. At may nakilala si Melba, kaya pinatay para hindi na makapagsumbong at di sila mahuli. Pero makukonsensya rin ang sino mang, lalo na pag krimen na ang ginawa. Lalo na sa isang babae na walang kalaban-laban at walang kasalanan sa kanila. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Aling Ilyang, nandito ba si Rudy o nasa amo pa niya? Gusto ko sanang makausap eh. Hindi mo pa ba alam ang nangyari sa kanya? Anak ko, nasa kulungan siya ngayon dahil doon sa kariban niya sa nobya niyang namatay. Ha? Namatay ang nobya niya? Bakit po? Anong nangyari sa kanya? Ginahasa at pinatay. Pero ang alam ng anak ko ay yung pulis ang may alam ng nangyari. Dahil nagbanta noon na walang ibang lalaki na magmamay-ari kundi siya lang. Pero hindi namin ng pulis na iyon na sinabi niya sa nobya ni Rudy. Kaya kinasuhan ang anak ko. Ganun pala ang nangyari. Pero may saksi po ba nang sabi ni Rudy yun sa pulis? Wala nga eh. Kaya ang sabi ng ibang tao ay hindi maging mabigat ang parusa kay Rudy. Dahil nasuntok din niya ang pulis nang sinabi rin na si Rudy ang may sala sa pagkamatay ng nobya. Sige Aling Ilyang. Dadalawin ko sa bilangguan si Rudy para hindi naman mainip doon na walang kausap. Ikaw na ang bahala sa kanya, Beatrice. Gawin mo ang lahat para malibang at hindi maging malungkot ang buhay niya doon sa bilangguan. Pagkalipas ng isang taon, nakalaya din ako sa pihitan. At hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Pero kailangan harapin ko para sa bagong buhay ko. At magkaroon din ako ng pamilya. Sa bagay, unti-unti na humupa ang sugat dito sa puso ko na iniwan ni Melba. Dapat kong tanggapin na ito talagang kapalaran ko. At sana matagpuan ko ng tunay na ligaya na hinahanap ko sa isang babae. Sana, Diyos ko. Rudy? Nandito ka pala sa inyong bukid, sabi ng inay mo. Ano? Nakapag-isip ka na ba? Ang ibig kong sabihin, kung
pwede mo na ba akong mahalin muli? Tama ka. Basta bigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon, Beatrice, para maipadamang tunay na pagmamahal. Habang buhay kong magiging kasama at sa pili ng ating magiging anak kung magkakatuluyan tayo. Talaga? Kung ganon, kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Nagpagkasal kami ni Beatrice. At buong akala ko ay hindi ko na matatagpuan ang ligaya sa buhay ko. Pero muling dumating si Beatrice at naghilom na rin ang sugat ni Iwan ni Melba. Ngayon ay bahagi lamang ng unang pag-ibig ko sa babaeng pinakamama ko. At hindi na rin nalutas kung sino ang pumatay kay Melba. Ngayon ay panatag na ang buhay ko at masaya ko sa piling ni Beatrice. Hanggang dito na lamang ang aking karanasan sa pag-ibig. Nagpapasalamat, Rudy. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan ipinadala ni Rudy. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong amahan at pakinggan ang bago naming isa sa dula. Dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.